A blessed day to all. Let us confess our faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. And now we will proceed on our hymnal number 33. Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, in Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. All the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings and He gives them o'er and o'er. He sent the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and true in Him I'll be. Oh, how could I this friend deny when He is so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him day and night, He is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I trust Him when life fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend, beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy, He is my friend. Amen. Hallelujah. And now we will proceed to read our gospel from the book of Deuteronomy, chapter 12, verses 1 up to verse 14. These are the decrees and laws who must be careful to follow in the land that the Lord, the God of your fathers, has given you to possess. As long you live in the land, destroy completely all the places on the high mountains and on the hills and under every spreading tree where the nations and dispossessing worship their gods. Break down their altars, smash their sacred stone, and burn their Asherah poles in the fire. Cut down the idols of their gods and wipe out their names from those places. You must not worship the Lord your God in that way, but you and to seek the place the Lord your God will choose from among your tribes to put His name
there for his dwelling. To that place you must go. There bring your burnt offering and sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your freewill offering, and the firstborn of your herbs and flock. There in the presence of the Lord your God, you and your family shall eat and shall rejoice in every you have put your hand to, because the Lord your God has blessed you. You are not to do as you do here today, everyone as he sees fit, since you have not yet reached the resting place and the inheritance the Lord God is giving you. But you will cross the Jordan and settle in the land the Lord your God is giving you as an inheritance, and he will give you rest from all your enemies around you, so that you will live in safety. Then the place the Lord your God will choose as a dwelling place for his name. There you are bring everything I command you, your burnt offerings, your sacrifices, your tithes and special gifts, and all the choice possession you have vowed to the Lord. And there rejoice before the Lord your God, you, your sons and daughters, young men servants and maid servants, and the Levites from your town. You have no allotment or inheritance on their own. Be careful not to sacrifice your burnt offering everywhere you please. Offer them only at the place the Lord will choose in one of your tribes, and there observe everything I command you. In the name of Jesus, Amen. Puring ko, Panginoon, at sa oras nga pong ito, dako po tayo sa mensahe. At kung titignan po natin, mga kapatid sa Panginoon, bakit nga ba tanging ang Biblia lamang ang nagsasabi na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan? Napakarami pong uri ng mga aklat, napakarami po ng uri ng mga babasahin sa panahon po natin nito. Subalit, tanging ang Biblia po lamang ang nagsasabi na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naghahatid kay Satanas, mga demonyo at kapangyarihan ng kadiliman na di natin nakikita, upang sila ay gumawa at makagawa. Upang maunawaan natin ang hiwagang ito, ang simbahan ay kailangang gampanan ang ganap nilang tungkulin at gabayan ang mga mananampalataya sa paglakad nila sa kanilang pananampalataya na walang anumang pandaraya. Kailangang maintindihan na ang malalakas na bansa ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng Ehipto, Babylonia at ang Roma. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at walang pagkaunawa o dahilan para dito. Kaya lahat sila'y nawasak. Kaya ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia sa atin na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Magagawa nating lakaran ang ating mga pananampalataya kapag naunawaan natin ang hiwaga. Sapagkat kapag wala nito, wala tayong lakas at wala ring magaganap na pagbabago. Sapagkat si Satanas at ang masasamang espiritu at ang mga demonyo na di natin nakikita ng ating pisikal na mga mata, sila'y nagtitipon din. Sapagkat kapag di natin naunawaan ang hiwaga nito, di natin magagawang lutasin ang 5 karamdaman. Ano po ang 5 karamdamang ito? Una, ang depresyon. Ano po ba ang ibig sabihin ng sakit na depresyon? Hindi masaya, nalulumbay, at puno ng kalungkutan. Ikalawa, manic depression disorder o tinatawag pong bipolar. Ito po ay isang karamdaman sa damdamin, larawan sa papalit-palit na lagay ng kanyang kalooban. Psychosis, nakakapinsala sa pagtanaw ng isang tao sa katotohanan. Maaari itong sakit sa pag-iisip. Panic disorder, di maipaliwanag na pagkabahala. Isang uri ng karamdaman na nilalarawan ito sa paulit-ulit na pag-atake
ng pangamba at takot. Schizophrenia, matinding sakit sa utak at isang uri ng malubhang karamdaman sa pag-iisip. Ang mga taong nakakaranas ng mga sakit na ito'y laging bahagi ng maraming pangyayari at kapahamakan sa panahon mo natin ngayon. At ito'y patuloy na lumalaganap sa buong mundo. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na ating ganap na wasakin ang lahat ng mga altar, poste at mga inukit na mga larawan sa ating pong panahon. Ang hiwaga ay ang wasakin ang kapangyarihan ni Satanas at ng espiritu ng kadiliman. Ang ganap na hiwagang espiritual. Sinakop ni Satanas ang makapangyarihang bansa ng Ehipto at kaniyang nagawa rin na buong mundo. Si Jochebed na ina ni Moses ang tanging nag-iisa naganap na nakita ang mga pangyayari. Ang kaniyang anak na si Moses na nasa kaniyang murang kaisipan ay narinig rin ang salita ng Diyos at maging ang kaniyang nakatatandang kapatid. Winasak ni Aaron ang sumpa ng Ehipto at pinangunahan ang mga Israelita patungo sa Exodo o paglaya. Ang ating nakita na kahit isang tao lang o dalawa na alam ang hiwagang espiritual, ang problema ay malulutas. Sa panahon ng Pilistia, ang nanay na si Hana na nananalangin ng buong katimtiman nang tinugon ng Diyos ang maging imposibleng kahilingan. Ang mabigyan siya ng kahit isang anak at ito'y naganap sa buhay ni Samuel. At sa panahon ng Babylonia, sa pamagitan ng mga kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego, na ipaglaban nila ang kanilang mga pananampalataya kahit pa sa gitna ng kapahamakan. Kaya kapag naunawaan natin ang espiritual na hiwagang ito, lahat ng bagay ay masasagot at magagawa ng ligtas ang maraming mga tao. Alam nila kung ano ang labang espiritual. Iligtas natin ang lahat ng lugar. Hawak natin ang sandata ng espiritual na hiwaga. Ang hiwaga ng ganap na simbahan. Kailangan bumuo ng simbahan na kung saan ang espiritual na hiwaga ay tamang naibabahagi sa kung ang lahat ng Diyos-Diyosan ay nawasak, na kung saan ang pangalan ng Panginoon ay gumagabay at ang kapahamakan ay nawawasak. Kailangang magbigay ng susunuging handog, ipinangakong handog, malayang handog, tupa at kambing, at ikapu sa simbahan. Ibig sabihin, kailangan mong panghawakan ang pangako ng Kristo, naganap na tumalo kay Satanas. At higit sa lahat, kailangan mong ibahagi ang mga pangako sa mga sumusunod na lahi, sapagkat ito po ang sinasabing hiwagang espiritual, na tanging si Kristo ang tunay na hari na ganap na nagwasak sa kapangyarihan ni Satanas. Ikalawa, na tanging si Kristo ang tunay at ganap na pari na ganap na humadlang sa lahat ng kapahamakan na nagaganap sa tao. Ikatlong hiwaga na espiritual, na tanging si Kristo ang tunay na propeta na ganap na nagwasak sa kapangyarihan ng impyerno. Ang susunod na lahi na nakaalam ng hiwaga ay kayang pagtagumpayan ang mundo. Sinabi ng Diyos sa atin, panghawakan ang pangako at papanauliin ang ating kalalagayan at kapamahalaan upang magtamo ng kalakasan. Gumawa ng simbahan na sinabi ng Diyos doon sa ilang,
Tulungan natin ang mga may ganitong problema na di alam ang sagot at ang mga nakaranas ng karamdaman ay makapanumbalik ang lakas at matamo ang ganap na kagalingan. Maraming pong salamat. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Pinapasalamatan sapagkat sa gabing ito, Panginoon, alam ko, Panginoon, meron po akong pananampalataya, may katiyakan, O Diyos, ang iyong pangako na sino man, Panginoon, ang sumampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Hesus, tatanggap po sila ng ganap na kagalingan. Dalangin ko nga po, O Diyos, abutin mo, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga nasa banig, Panginoon, ng sakit, virus, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, maranasan po nila ang mapagpala mo't makapangyarihang mga kamay. Ang iyong pangako, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, sa pangitan ng iyong mga latay at mga sugat, Panginoon, aangkinin po namin ang ganap na kagalingan. Maraming nga pong salamat, O Diyos, sapagkat sa umagang ito, Panginoon, naniniwala po kami at nananampalataya na tanging ikaw lamang ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, na siyang tanging pari, propeta at hari ng aming nga po mga buhay. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin at patuloy nga pong itinataas sa aming nga pong mga buhay. Hallelujah. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.